Magandang umaga, magandang gabi po sa lahat po ng mga naka-online po ngayon, mga nanonood or nakikinig po sa kanya-kanyang tahanan, sa lahat po ng mga kapatiran po ng CLF. Magandang gabi po. Salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon na ito na kanyang ibinigay para po makapag-share po ng karanasan sa pag-share ng Word of God. Bago po tayo dumako po sa gawain ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito na kami ay may kalayaan Panginoon na makapag-aral ng iyong mga salita, makapagbahagi Panginoon ng aming mga karanasan Panginoon sa paghahayag ng iyong salita. Salamat po Panginoon sa gabing ito, sa mga pagkakataong kagaya nito Panginoon. Nawa po pagpalain mo po ang gabing ito at ang lahat ng mga nanonood at nakikinig Panginoon na ang mga salita pong ito ay maging hamon sa bawat isa sa amin Panginoon, na maging kagamit-gamit po Panginoon sa paglilingkod sa iyo. Lord God, patuloy Ama na kami po ay lumalapit sa iyo at humihiling po ng paglilinis po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Na kung sa iyo Panginoon kami ay nagkasala sa isip, sa salita o gawa, Lord, linisin po ninyo kami, ang aming mga puso, mga isipan po namin, ang aming mga bibig Panginoon ay patuloy na amin pong pinasasakop sa iyo Panginoon at pinalilinis. Salamat po Panginoon sa katapatan po ninyo sa aming mga buhay. Nawa po ay patuloy ka naming mabigyan ng karangalan sa pamamagitan po ng mga gawain katulad dito. Salamat po Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakikinig at ang mga nanonood sa kanilang tahanan. Salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Ako po ay magbabahagi po ng karanasan sa paglilingkod sa Panginoon. At ako po ay nahamon po ng verse po sa Roma Gs. Sabi po sa 13, babasahin ko lamang po kasi ito po talaga yung humamon sa buhay ko Sabi po, Roma Gs 13, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tawang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala naman silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya ay sinusugo? Ayon sa nasusulat, o kaiinam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaias, Panginoon, sino po ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yan po yung nag-inspired po sa akin, lalo na po yung verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Yan po talaga, naging hamon po sa buhay ko yan nung nabasa ko yan. At binalikan ko po yung karanasan kung paano po kami nakakilala sa Panginoon noong September 1986 sa pamamagitan po ng anak ng Diyos na ginamit po sa amin para po mapakinggan ang salita ng Diyos. Totoo nga naman po, kung wala naman po talagang isinugo ang Diyos, wala pong makakarinig kung ano yung katotohanan, na lalo po tayo ay namulat po doon sa maling katuruan, sa relihiyon na pinamana po sa atin ng ating mga ninuno, na hindi po nagbibigay sa atin ng kaligtasan, hindi nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso, hindi nagdudulot ng kagalakan sa gitna ng mga unos. Pero nung marinig po natin ang salita ng Diyos, naranasan po natin mga bagay na ito, na sa kabila ng kawalan ng pag-asa ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Nalaman natin na mapapahamak pala tayo kung hindi natin nalaman na yung blood pala ni Jesus ay binuhos para sa paghuhugas ng ating kasalanan. At ang pangako na sabi nga sa John 3:16, manampalataya ka lamang, sapat ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas at hindi mapunta po sa lugar ng kapahamakan. Naging hamon po sa akin ng mga verse na to, sapagkat
kung kami po ay hindi inabot ng Diyos, hindi sumunod yung anak niya na sinugo para kami abutin, hindi po namin malalaman na may totoo palang Diyos. Ang alam namin, Kristiyano kami, Katoliko kami, Kristiyano kami. Yun ang pinamanang relihiyon na bulag po talaga ang tao sa tradisyon na relihiyon. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat doon sa panahong hindi ko siya kilala ay nagpakahayag siya sa akin at sa buo kong pamilya. At dahil po dito, na sabi ko nga, naging hamon sa akin, magbasa ng Biblia, unawain ang sinasabi ng Biblia, na sabi nga, hindi ko kinakailangan pumasok sa mga Bible school, hindi ko kinakailangan magkaroon ng formal education sa pagbabasa ng Biblia. Basahin lamang po ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang mag-uudyok sa atin para, sabi nga ako na dating mahiyain, na ayaw kong haharap sa mga tao dahil andun na yung inferiority complex ko eh. Nakita ko na kasi yung kahinaan ko. Siyempre, wala ka naman tinapos, ang hirap-hirap ng buhay. Sa isip-isip ko, sino yung makikinig sa akin? Sino yung pwede kong pagtiwalaan na hindi ako lilibakin, ganyan. Ganun po yung kaisipan ko dati. Pero nung ang Holy Spirit po ay bumuho sa akin, talaga pong umaapo po yung puso ko na makapag-share po ng Word of God. Yan po yung aking naranasan. At nangyari po ito nung panahon na nag-aaral po ako ng reflexology at tapos po nagkaroon po kami ng parlor game kasi last day na po ng aming pag-aaral. Tapos po ang naging prize is Bible, Old and New. Nagkataon po na doon sa grupo ko po na yon ay mga kadikit ko yung nakakuha ng Bible na yon. Wala ho sa loob ko, sinabi ko, paano ba yan? May Bible ka na. Bible study na tayo sa inyo. Ang lakas po ng loob ko. Pero sa totoo lang, wala pa po akong karanasan ng mga panahon na yan. Mga 2007 po. 2007 or 2006, ganyan po. Wala pa po ang karanasan na mag-handle ng Bible study. Mahilig po ako mag-attend sa Bible study. Sorry po. Mahilig po ako mag-attend sa Bible study. Pero wala pa po akong karanasan kung paano mag-held ng Bible study, home Bible study. Pumayag po. Ilan po kami nung maghamon ako ng So sinabi ko doon sa pastor na dikit sa amin, sinabi ko po sa kanya na mayroong tayong iba Bible study, okay naman daw. So, madaling salita po, excited po pareho kasi first time na makakaano po kami sa home Bible study. Di sumama naman po yung pastor na bata pa rin naman yung pastor. Siguro by that time ay mga pa lamang po siya, mga 28, ganyan. Di nag-Bible study po kami. At first, talaga pong ang hirap kasi merong gusto, merong nagtatago, merong ayaw, ganyan. Pero tuloy pa rin po kami kasi naging close sa akin yung anak ng may-ari ng bahay. Parang naging close na close sa akin, parang nanay niya ako. So, naumpisan po yung Bible study na yon. At pagkatapos po ng ilang panahon, siguro mga 2 months pa lang, nagpaalam po yung pastor na mag-abroad, magtatrabaho kasi may asawa po yun eh. May isang anak. So, wala akong karapatan para sabihin, huwag mo kaming iwan. So, kailangan ko pong ipagpatuloy po yung Bible study na yon. Ang tangi lang pong puhunan ko doon ay yung mga binabasa kong salita ng Diyos. Natuto po ako lalong tumutok sa pagbabasa, unawain yung binabasa, at i-share po yung kaligtasan pong dala ni Jesus. Yan. Nakaka-excite po na nakakatakot kasi po yung tinuturuan ko na iniwan ng pastor na yon ay mga professional. Medyo may nervyos ako kasi sino ba ako? Sino ba si Sister Nani? Wala naman akong naabot na pinag-aralan. Tapos yung tuturuan ko mga may profesyon. Medyo kinakabahan po ako talaga.
Na-excite po ako, pero at the same time, ninenervyos po ako talaga. Pero sabi ko nga ho sa Panginoon, nung first time na ako po yung mag-handle, si Tita Gina po yung kapatid ko pong teacher, ang gitarista ko, siya po sa praise and worship. Kasi hindi po kami nag-start doon nang hindi kami nag-worship. Gumagawa po siya ng mga kanta na isinusulat po sa Manila paper para po mainggan niya po namin silang sumunod sa pagsamba sa Panginoon. Yan po yung una namin itinuro sa kanila, umawit. Kahit mga nahihiya, nakikiawit din ho talaga. At ang nakakatuwa po kasi dito, yung in-invite ko, yung hinamon ko po, nagtawag pa ng kaya ho bali yung tinuturuan ko ho doon. 4 na pamilya po yun. Mga Malakad, Tolentino, Dionisio, at meron pang isang hindi ko po natandaan yung apelido. 4 na pamilya po sila. At sabi ko nga po, talagang masarap maglingkod sa Panginoon, masarap maghayag ng Word of God. Talaga pong hindi po ako tumantan hanggang hindi po naibaba yung mga Diyos-Diyosan sa kanilang mga bahay. Talaga pong tsinaga ko po yung ipaliwanag sa kanila kung bakit dapat wala noon, bakit dapat matutong sumamba doon sa Diyos na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Dapat na matutong mamuhay bilang isang Kristiyano. Lahat po, step by step, itinuro ko po sa kanila sa tulong po ng Holy Spirit. Kasi kung sa sarili ko po, wala po akong ipagmamalaki maliban po sa Panginoon. Siya lamang po, kung magyayabang po ako, siya po yung niyayabang ko. Ginagawa ko pong patotoo yung aking karanasan, yung aming karanasan bilang mahirap na pamilya, na kung paanong iniangat ng Diyos yung buhay unti-unti sa kabila ng kawalan ng pag-asa. At isang bagay po na nakakatuwa sa paglilingkod sa Panginoon, na kapag po pala buong puso na ibinibigay mo sa Diyos yung karangalan, ang puso po ng tao lumalambot. Lumalambot po talaga. Yung pong dating teacher na pinagtataguan ako tuwing dadating ako, patotoo niya po yun eh. Natatawa po ako sa kanya. Nagpapatotoo na po siya nung bandang huli na pag dumating po kasi kami, pagkagaling po sa kababaihan ng Saturday, 4:00 po ang tapos ng kababaihan sa dati kong church na inatenan. Diretso na po kami ni Gina doon. Nakaprepare na po yung ituturo ko. Yung papakanta ni Tita, nakaprepare na rin po. Pag po nakita po daw kami dadating, bago kami dumating, umalis na siya, namimili na siya. Kaso po, dinadatnan niya pa rin kami doon eh. Kasi po pagka nag-umpisa yung Bible study, ang dami na pong mga tanong. Ang dami pong tanong talaga. Talaga pong kailangan nyo po silang sagutin. Pero kailangan ang isasagot nyo po sa kanila, Bible-based din. Kasi mahirap pong sumagot ng hindi sa Biblia kukunin. Kasi kailangan pong maunawaan nila kung ano yung dapat maging bunga ng pananampalataya. Dinadatnan pa po niya kami doon, kaya patotoo niya po, nagtatago na siya pero dumadating siya, napipilitan siya pong maupo. Hanggang sa bandang huli po yung buong pamilya niya nakaupo na rin. Kasi po yung mga Malakad na yun, 3 pamilya na rin po yun. Hindi lang pala po 4 na pamilya yun kasi may Tolentino pa po tsaka yung isang pamilya na nakalimutan ko yung apelido. Yun pong 3 pamilya na yun, nagpatuloy po sila at manggagawa na rin sila dun sa church. May kanya-kanya na pong church na inaatenan. Tapos po may mga nagsanga-sanga po kasi nung panahon na nagtuturo po ako doon ay pati mga pamangkin, yan, mga iniimbita na nila. Kaya po dumami. Yung iba nagpatuloy po sa Bread of Life. Yan. Yung iba nagpatuloy po sa Word of Hope. Yan po. Tapos yung iba po dyan sa Hulo, yung Christian Church dyan, nagpatuloy po sila. Nakakatuwa po na sa kabila po ng kawalan ng pinag-aralan, pero sabi nga hinanap ng Diyos yung mga mangmang para mahayag po yung kaluwalhatian ng Diyos. Mangmang po ako sa edukasyon, pero salamat po sa Panginoon kasi po binigyan naman po niya ako ng wisdom para patuloy siyang maihayag at maibigay sa kanya lahat yung karangalan.
Natutuwa po ako kasi bago ko po iniwan yung mga pamilyang yon, iniwan ko po sila after po ng baptism. And then may sumunod pa po ulit, pamilya din po. 3 pamilya din po ulit. Nung panahon naman na wala na po ako doon sa church na sinaatenan namin. Wala pa po akong permanenteng church noon. Nag-attend ako sa New Life. Minsan nag-attend kami sa Victory. Siguro mga 2 years kami sa Victory. And then, nag-day by day na po kami. So, yun pong Bible study ko po na pamilya ay inililid ko lang po sa church na Christian church syempre. Karanasan ko rin po na yung pagbungad po namin doon sa family na yun ay, ang sabi po sa akin ay, kayo yung mga nanononog ng santo. Napatingin po ako, pinandidilatan po ako kasi nung matanda. Sabi ko, naku, hindi po ako nagsusunog ng santo, promise, hindi po ako, sabi kong ganon. Tapos, ganon ba? Nagpunta lang po kami, binibisita lang po namin kayo kasi alam ko po malungkot kayo kasi mga 2 years pa lang akong nabibiyuda. Pagpipray lang namin po kayo. Nang narinig pong ganon, nakangiti na. Nagumpisa po kami sa panalangin, kasama ko po noon si Pastora Anching, yan, kami ni Pastora Anching. Tapos si Pastora Anching, siguro mga twice lang sumama, and then kami na ni Tita Gina ulit, yung kapatid kong teacher. Pinagpatuloy namin yung Bible study doon, marami din silang talong, madaming mga tanong-tanong sila, mga pamilya na yon, hanggang sa, pati yung manugang po nung Nanay LBI, nakakilala rin sa Panginoon. Pinadala ko po yung Bible nung nasa abroad siya. Sabi nung asawa niya ay, bigyan mo naman ako ng Bible. Minarkahan ko po, tsinaga ko po yung Bible, nilagyan ko po ng mga important na verses na para mabasa niya, para maging guide niya. At natutuwa po ako dahil yung pamilya din pong yon, although hindi lumalim yung iba, pero yung iba ay nagpatuloy. Ganun ho talaga Pag nagtanim ka, merong lumalago, at meron din namang, sabi nga, syempre masarap sa sanlibutan, pero hindi na natin yun pananagutan sa Panginoon. Sila na yon. Ang importante po ay naihayag po ang salita ng Panginoon. Masarap pong maglingkod sa Panginoon. Hindi mo kinakailangan gumamit ng maraming palabok na salita. Sabihin lang po natin yung ating karanasan, kung sino si Kristo, kung ano yung dala ni Kristo, at kung ano yung pwedeng gawin ni Kristo sa ating buhay. Dahil po ako, sabi nga, yung real life ko, ginagawa ko pong patotoo, at totoo naman po talaga. Kasi kung ako lamang po dati, kung makikita nyo, mahirap pa po ako sa daga. Mahirap pa sa daga. Hindi ko rin po sinasabing mayaman ako ngayon. Mayaman po ako sa Diyos. Kasi sabi ko nga po sa mga anak ko at sa mga sinishiran ko, kapag may Kristo ka, meron ka ng lahat ng bagay. Mga bagay na hindi kayang bilhin ng mga pera, hindi kayang bilhin ng pinansyal, hindi. Pero kapag may Kristo ka, yung inner na joy, meron ka. Inner peace, meron ka. May nakakasamaan ka ng loob. Kahit na ikaw yung pinagkasalahan, ikaw pa rin yung masayang nagsusorry sa kanila. Hindi ka man makapag-sorry, pinapakita mo sa kanila na mahal mo sila. Kahit minsan ay parang, kung isip mo yung magdidikta sa'yo, wag na lang, hayaan mo na lang. Wala namang mapapakinabang yan, puro sama ng loob. Pero, makikita po natin na hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Habang lumalakad po tayo sa kalooban ng Panginoon, habang nagsishare po tayo ng Word of God, kinakailangan po kasi talaga na makita rin talaga sa atin si Kristo. Kasi po, useless po yung pagsishare ng Word of God. Kung pagkatapos po nating ma-share ang Word, ay matitiso din sila dahil sa mga gawa natin. Kaya po yon, salamat po sa Panginoon talaga. Salamat po sa Diyos na nakilala ko 37 years ago. Salamat po sa Panginoon na nagpakahayag, katulad po ni Pablo nang siya po ay salubungin po ng Diyos nung patungo siya sa Damascus. At mula po nang makilala niya po ang Panginoong Jesus, napakainit niya pong naglingkod sa Panginoon. Hindi po siya tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa ikaliligtas po ng marami. Kaya po talagang, sa totoo lang po, 69 na po ako ngayon.
Nung makakilala po ako sa Panginoon ay 33 pa lang po ako. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Napakasarap pong maglingkod sa Diyos. Although humihina ang katawan ng tao, nagkakaroon ng mga, sabi nga habang nagkakaedad ay maraming nararamdaman. Pero yung heart po na ibinigay ng Diyos sa akin para patuloy siyang ipahayag, although maraming sacrifices po. Sabi ko nga, pag naghahayag ka ng salita ng Diyos, hindi pwedeng walang sacrifices. Isa-sacrifice mo yung bulsa mo, isa-sacrifice mo yung emosyon mo, isa-sacrifice mo yung oras mo. Hindi po pwedeng maghayag ng Word of God nang wala po tayong pupuhunanin, at ang puhunan po natin ay yung pag-ibig na binigay po ni Christ sa atin. Yan po. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Huwag po tayong manghihinawa kapag may sinend ang Diyos na kailangan ng ma-share ng word. Share lang po tayo. Tanim lang po tayo. Si God yung magpapatubo nun. Ako dumadating po din sa akin minsan yung parang nanlulupay-pay ako, lalo na po pagka yung mga sinisharan ko ay parang ayaw magpatuloy, parang hinihila nyo na, ayaw pa, ganyan. Pero sabi ko nga, Lord, ginawa ko yung kaya kong gawin at masaya po akong sinusunod kayo. Bahala na po kayo sa kanila, desisyon naman po nila yon. Sabi nga habang nangangaral tayo, sinasabi naman natin wala namang perfectong church. Sa loob ng church ay may nakakatiso din naman. Kasabay ko po yung pinapangaral. Kinakailangan lalagpasan, huwag titingnan. Although may mga panganahon na bilang tao nasasaktan din tayo at marami tayong iniisip. Pero salamat po sa Panginoon kasi yung heart na ibinigay ng Diyos sa atin para maglingkod sa Kanya. Andyan po yung eagerness na sabi nga, maibalik sa Kanya lahat yung papuri. Yun po. Yun pong karangalan ng Diyos ay may babalik lang natin sa Kanya sa panahon tayo ay naglilingkod sa kapwa natin, sa pamamagitan po ng pag-ibig natin, ng pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos sa atin, na maipadama natin sa kapwa natin yung pag-ibig na yon para po maniwala sila na totoo, meron talagang Diyos na umiibig din sa kanila. Kasi po pag halimbawa po, halimbawa sinisiraan ko, tapos tinulungan ko financially, ganyan. Pag nag-thank you po sa akin, sabi ko, sa Diyos po kayo mag-thank you kasi kung hindi naman ho ako binigyan ng Panginoon, wala naman ako ibibigay sa inyo. Kaya sabi ko, yan pong binigay ko sa inyo, galing po sa Diyos yan. Kaya sa Diyos po kayo mag-thank you. Tinuturuan ko po sila na lahat po ng blessing galing po sa Diyos. Para po matuto sila na kilalanin ng Diyos bilang Diyos na makapangyarihan, na doon sa panahon ng pangangailangan nila, may gagamitin ng Diyos. May gagamiting tao ang Diyos para matugunan sila at para sila mapalapit sa Panginoon. Yan po. Bahagi po yan sa pagbibigay po ng testimony doon sa atin pong Diyos na nakikilala. Nais ko pong ibigay sa Kanya lahat yung papuri sa buhay ko. Mula noon, nung makilala ko siya, hanggang ngayon po. At hanggang sa dumating ang araw na ako po ay kunin ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Nawa po ay maging hamon po sa bawat isa yung patotoo ko na huwag po kayong matakot mag-share ng word. Kasi po, yan po yung ating duty. Duty po natin yan sa Matthew 28 na ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kasi po kung hindi po masaya na ligtas nga tayo, paano naman yung mahal natin sa buhay? Paano naman yung mga inilapit ng Diyos sa atin, yung mga mahal natin, mga kaibigan natin? Kailangan po, lang po tayo, kahit marami pong problema, hindi po nawawalang problema, hayaan lang natin yan, bahala po ang Diyos dyan. Gawa lang po tayo sa Panginoon. Huwag po nating pangahawakan na hindi ako makakatulong kasi wala akong pera. Pag pinangatawanan po natin, wala tayong pera, matutuwa ang diablo sabihin walang pera. Wala kang pera talaga. Pero pag sinabi niyong ang Diyos ang aking kayamanan, si God po yung magbibigay para po yung karangalan ay maibigay po sa Panginoon. Kaya po, huwag po kayong matakot. Yung salita ng Diyos, kusa pong bubukal. Karanasan ko po yan, maniwala po kayo. Excuse po. Pasensya na po. Hindi ko po mapigil yung hindi ako maluha kapag nag-share po ako ng Word of God. Kasi po grabe yung
karanasan ko po sa Panginoon, kaya po yung heart ko umaapaw talaga para makapaglingkod sa Kanya. Sometimes medyo nanglulupay-pay din naman, hindi ko sasabihin na hindi. Tao po ako. Pero hindi po ipahihintulot ng Diyos na manlupay-pay ako ng matagal. Yan po. Kaya magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hinahamon ko po kayo, yung pong mga mahal natin sa buhay, dalhin po natin sa Panginoon, tiyagain po natin. Kasi po talaga, kung hindi po natin sila pagtiyatyagaan, alam po natin kung saan sila nakapila. Samantalang kung kahit paano, matuto po tayong manalangin, ipag-pray sila. Siyempre, hindi lamang po mananatiling prayer. Kailangan po, prayer din na may kasamang gawa. Yan po. Hindi po pwede na pray lang tayo ng pray, pero ayaw po nating i-share yung word. Kailangan po i-share po natin yung word kung gaano kabuti ang Diyos. Yung kabutihan ginagawa niya sa atin, hindi po natin kinakailangan maging OA. Hindi po. OA is overacting. Hindi po. Maging totoo lamang po tayo. Yung totoong testimony, yan po yung gamitin natin. At syempre po, dahil testimony, yung buhay po natin, makita po sa buhay natin. Baka naman po, magpapatotoo tayo, and then pag nakita natin yung tao sa labas, din natin binabati. Embrace po natin sila kahit ano yung kalagayan, kahit na sabihin po natin na tingin natin ay hindi kaaya-aya, mahalin po natin sila kasi mahal din po sila ng Panginoon kung paano po tayong inabot ng Panginoon. Yun lamang po, at tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po Diyos sa gabing ito, sa mga salita po na aming pinagsalusaluhan. Nawa po Diyos, maging hamon po ito sa bawat isa sa amin na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, na patuloy na maipahayag ka sa aming mga buhay, na makapag-akay po kami, Ama, ng mga kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon. Lord, bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng lakas ng katawan, ng matatag na pananampalataya, Panginoon, upang maging mabuti po kaming patotoo sa pangalan mo, Lord. At patuloy, O Diyos, na idinadalangin ko po ang lahat po ng churches ng CLF na, Panginoon, hindi lamang po kami sa program ng church nakapaloob, kundi nakapaloob po kami, Panginoon, sa utos mo, na kami po ay humayo, Panginoon, at idisipulo po, Panginoon, ang mga tao sa labasan. Hindi kami lamang po yung nagdidisipuluhan, Panginoon, kundi ang mga tao po sa labasan, Panginoon. Sa labas na napakaraming mga tupa na hindi pa po kayo nakikilala. Nawa po, O Diyos, ilagay po ninyo sa aming mga puso ang maalab na paglilingkod sa iyo, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay hindi maging mga katitisuran, Panginoon, kundi isang pagpapala sa mga taong makakasalamuhan namin na hindi pa po kayo kilala. Lord, ikaw po ang patuloy na bumago sa aming mga pananaw. Hawakan po ninyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw po yung totoong mag-reign, Panginoon, sa aming buhay. Lord, ikaw din po ang patuloy mag-ingat sa bansang Pilipinas. Ingatan mo po ang aming kalayaan, Panginoon, na hindi po kami masakop ng bansang walang pagkilala at pagsamba sa iyo, Panginoon. Alang-alang po sa iyong mga anak na dito'y naninirahan, at ikaw din po, Ama, ang patuloy na umabot sa mga may karamdaman, ang mapagpala at mapagaling mong kamay, ang patuloy na idako mo sa kanila at palakasin mo sila physically, pagalingin mo po sila, Ama, sa kanilang mga karamdaman. Pakita mo po sa kanila yung mga himala, Panginoon, kung gaano mo po kaming iniibig, Lord God. Ama, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Pagpalain mo po yung aming mga kapastoran. Ingatan mo po sila, Ama, patuloy na bigyan ng kalakasan ng katawan, lalo na po ang kalakasang emosyon at spiritual, Panginoon. Lord, balutin mo po sila ng iyong banal na dugo nang walang anumang gawa ng kaaway, Ama, ang magbagsak sa kanila in Jesus' name. Mahal mo po sila, Ama. Patuloy mo silang gamitin mightily, Ama, sa pagsishare ng iyong word. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin at pasasalamat, Panginoon, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Thank you, Lord.